Hi, hello guys. So welcome back po. In today's video, i-share ko po sa inyo itong second credit card na in-issue ni Maya. So may dalawang credit card na po siya na ini-issue. Yung una po nito is yung Landers Cashback Everywhere. Kung familiar po kayo, yun yung unang-unang credit card na nirelease ni Maya. So yung credit card na yun is in partners with Landers. So kung gusto niyo mag-apply doon, nasa apps din po siya and dapat po may membership po kayo ni Landers. So itong second credit card na nirelease ni Maya, it's tinatawag niyang yung black credit card. So sabi niya rito black card. Ito po yung itsura niya po. Yan po sa cellphone, in-screenshot ko po siya. Ganyan po yung itsura nung yung black credit card niya. Elegant yung itsura, maganda, tapos parang black, tapos may mga some white colors, pero black. Yan ang tawag niya dyan, so black credit card. So guys, kung excited kayong malaman ano ba itong si black card or pa-credit card, yung second credit card na nirelease ni Maya, panoorin niyo po yung video na to hanggang sa huli. So itong bagong credit card ni Maya, maganda po ito dun sa mga sa mga starter pa lang o mga wala pang credit card na gustong mag-build ng credit history. Maganda po itong starting credit card, guys. And paano po mag-apply dito sa credit card nito? Kailangan po meron kayong apps ni Maya, dapat meron kayong account ni Maya na active, na upgraded account, no, verified account. Kasi makikita niyo po yan dun sa pinaka-last na button niya, yung cards. Makikita niyo dun yung mga um, card services niya o yung mga cards na ino-offer niya, like yung physical card na debit card, yung Landers credit card, yung virtual credit card or virtual card, at saka itong latest na black card. So ito nga guys, kung meron na kayong yung Maya account, punta lang po kayo dun sa niya sa apps, tapos punta kayo sa pinakadulo yung cards. So makikita niyo po doon yung how to apply po yung yung credit card na ito. And ano ba yung mga benefits ng bagong credit card na ito? Ang sabi niya rito guys, earn Maya miles instantly, multiply your miles 2 times more with Maya Black Card, then global travel perks. So may mga access daw kayo sa airport lounge nila. And then yung mga benefits, yung mga features naman, spend your miles instantly, tapos no annual fees for life. So yun ang isa sa maganda, yung no annual fees. Kasi sa mga credit card na magaganda is at least 1,500 monthly, may 2,500, may 3,500. Depende po sa klase ng credit card. So magbabayad ko monthly. So mapupunta yan sa credit card company. And minsan yung mga ibang credit card, walang yung waiver na tinatawag. Kahit mag-apply kayo ng waiver, wala pong waiver. Kasi may credit card ako na gano'n na walang waiver. Tapos pero karamihan naman mayroon silang um, yung yearly waiver. Pwede nyo pong i-waive yung may mga corresponding um, activities na ibibigay sa inyo para nyo ma-waive yung penalty na yun. Sabi niya rito, instant application and approval, tapos ultimate security and control, so may control daw kayo, and then get a cash advance. So ito yung isa sa mga pinakamagandang feature ng isang credit card, yung get a cash advance. Yun nga, 'di ba? Kasi pwede kayong kumuha ng cash maliban doon sa credit. So yun pa isang um, maganda sa credit card na. And ano raw po yung mga fees and charges niya dito sa credit card na ito? Ang sabi niya rito, una, no annual fee waive. So waive po yung yung penalty or yung annual fee. Tapos yung finance charges na 3% per month. So yun po yun. Kung umutang kayo, may 3% siya. Tapos cash advance rate of 3% per month. So 3%. So mas maliit yan compare sa mga loan apps na 10 to 20%. Tapos foreign currency transaction daw 2%. And then pag na late payment kayo, 1,000 pesos po yung charges ng late payment. And then pag na over limit kayo, 750 pesos. Ibig sabihin na over limit is lumagpas kayo dun sa credit limit nyo. Kasi pwede pa rin kayo makautang kahit lumagpas na sa credit limit. So yun, may extra charges po yung guys. So ito nga, curious tayo about dito sa credit card na ito. Kaya sinubukan ko pong mag-apply guys para maipakita ko sa inyo.
So doon po pagpasok nyo doon sa apps niya, i-click nyo lang po yung card, tapos sasabihin niya doon yung benefits and features. Then i-click nyo lang po yung apply dyan sa ilalim. Tapos i-route niya kayo doon sa information nyo. Since yung information nyo is populated na dito sa apps nyo, kasi andun naman na yung information nyo eh. So ipipill out nyo lang po yung mga missing information na gusto nyang i-update. So kumpletuhin nyo lang po yun. Tapos i-click nyo lang po yung continue doon sa application. So basically, dapat mag-agree kayo doon sa privacy policy niya. And then pagkatapos nun, ipapakita niya yung itsura ng card, kung anong gusto niyo mag-appear doon sa card niyo, kung first name and last name or first name tas may middle name saka last name. So ang ano naman doon, ang first option naman is first and last name. So yun naman yung usual. And then ang isa sa pinakamaganda rito guys, unlike sa other credit card, ina-allow niya kayo mamili ng cut-off date niyo. Kung kayo doon mamimili so pwede kayo mamili kung anong date pwede ilagay yung cut-off date. Kasi sa mga usual na card, sila mag-assign po nung ano niyo nung ano niyo yung cut-off date. So dito ikaw mag-assign para malaman mo kung kailan mo gustong bayaran. So mas maganda po yan. And then doon sa delivery ng card niyo, pipiliin niyo lang yung yung address niyo doon, active address niyo doon sa apps. Yung pinaka-last is i-confirm nyo lang details nyo kung tama ba yung mga information na nandun sa nyo, kasi yun mag-a-appear sa database nila. And then kung meron mali po, pwede nyo pong i-edit, so i-edit nyo lang po yung information. And then after nun, ipaprocess na niya, and then ito na po yung pinaka-exciting part, yung kung ma-approve po tayo. So tingnan natin po kung ano mangyayari. Yun nga, pinaprocess na nga niya dyan. So ito na nga po yung exciting part. Ang sabi niya rito, pagkatapos niya i-process yung mga information ko, ang sabi niya rito, we're ready to give you a credit card. Pero ang sinabi niya rito, open a security deposit account. So bakit ganun? Sabi niya mag-open daw ako a security deposit account, which is, ang sabi niya rito, at least 20,000 pesos to secure your Maya credit card, yung black card na ito, para makapag-build kayo ng history and credit. So bakit po nagkaganon? Kasi meron naman na po akong credit information kay Maya. So basically itong credit card na to guys is a secured credit card na itong ino-offer niya. So that means it's another marketing strategy ni credit card o ni Maya para mag-open ka ng account dito, so mag-deposit ka ng pera, which is tinatawag to na secured credit card. So ano po ba yung secured credit card? Kasi dalawang klase yan eh. Unsecured at saka secured credit card. Yung unsecured credit card is nakapag-open ka ng credit card na walang like deposit or wala kang bank account. So ibig sabihin, wala kang pera na tinago sa bangko. Pero nakapag-open ka na ng credit card sa pamamagitan ng background mo, yun po yun. Pero itong secured credit card is naghahanap sila ng deposit. So kailangan mo maglagak ng pera sa bangko para magkaroon ka ng secured credit card or credit card. So ibig sabihin po nito, nanghihingi sila ng collateral para sa credit card mo, para secured nga naman. So kung halimbawa in the future na mag-fail kayo magbayad, may huhugutin sila sa inyo. Yun po yun. Collateral po nila yun. So ito pong yung 20,000 pesos na sinasabi rito is at least a minimum 20,000. Hindi siya bababa sa 20,000 or pataas. Tapos yung magiging credit limit nyo rito, is at least 80% ng credit card deposit nyo or yung cash deposit nyo. Halimbawa, 100,000 pesos, kung 80% yan is, ang magiging credit limit nyo sa credit card nyo is 80,000 pesos. Yun po yun. So sa 20,000 pesos, yun po yung minimum po. So 20% ng 20,000 pesos, yun po yung magiging credit limit nyo na gagamitin nyo sa pag-purchase para mag-build ng credit history. So pero guys, tingnan natin sa positive side itong secured credit card. Kasi ako, hindi ko naman kailangan tong ganitong credit card. So hindi ko naman na siya tinuloy. Nilagay ko na lang rito, I'll do it later. Kasi wala naman akong pera na pang-deposit na ganun para lang magkaroon ng secured credit card. Kasi hindi ko na siya kailangan. May credit card na ako.
Maganda po ito guys kung beginner kayo, kung wala pa kayong credit card. Kasi siyempre um, may mga bagay sa financial award na kailangan nyo gumamit ng credit card, di ba? So, halimbawa, wala pa kayong pera na pambayad ngayon, pwede nyo gamitin yung credit card nyo and bayaran nyo sa sunod na buwan pag nakuha nyo na yung sweldo nyo. Kasi ang credit card naman kasi is straight payment like for monthly kung hindi naman talaga siya installment. So, kailangan mo bayaran next. So, halimbawa, sunipe nyo ngayon, after ng cut-off, bayaran nyo na sa susunod na bill. Yan po yun. So guys, so on positive side, so kung bago ka pa lang and wala ka pang credit card, maganda po ito maging um, mag-build ng credit history kasi ang hirap nga naman talaga mag-apply ng credit card, guys. So napakaraming sangkatutak na requirements, tapos may mga investigation pa, may mga call pa kayo, matatawagan pa kayo kung anong status nyo sa buhay, tapos yung trabaho nyo, yun, yung nyo, status, yun po yun. Napakahirap. Pero dito guys, kung meron naman kayong accounts kay Maya, pwede po kayo mag-open yan and mag-start kayo mag-build ng history kasi pag maganda po yung credit history nyo, yung mga ibang bangko po, makikita po nila yan. Mayroon kasing department na nagmo-monitor niyan eh. So, makikita nila yung credit history. Pag maganda yung credit history nyo, madali na po kayo mag-apply sa ibang company ng unsecured credit card na. Tapos itong si Maya, sabi niya rito, is to build your history para magkaroon kayo ng unsecured credit card na mas malaki ang credit limit. So yun po, yun yung kagandahan guys sa mga starter, sa mga bago. Yun ang may sasuggest kung gusto niyo magkaroon ng credit card. Although credit card is nga utang nga, so marami nagsasabi na negative side sa credit card, pero may mga positive side rin naman talaga siya kung gusto niyo i-take advantage. And then, ang downfall lang ng mga bagong institution na bago lang sa mga credit card na katulad ng ganito is hindi pa naka-unlock yung mga features na naibibigay ng mga ibang established na sa credit card, ng mga matatatag na sa credit card, mga credit card company katulad ng mga installment method or installment payment. Kasi sa mga established na credit card, yung mga installment payment is available. Pero dito kay Maya Black Credit Card, tiningnan ko po yung installment niya, sabi niya doon hindi pa siya available, pero soon, parang ganun. So, for the meantime, ganun nga po, yung mga ibang features ni ng mga major credit card, hindi niyo pa po makukuha dito. Pero, pareho rin po siya ng mga ibang credit cards yung usual na process. And guys, marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay sa channel natin. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, diyan lang po sa baba yung subscribe. And then kung may mga tanong kayo na kaya naman nating sagutin, mag-drop lang po kayo ng mga question dyan sa comments field. And thanks so much for watching. Hope to see you next time.